Magandang hapon po sa inyo, sa mga lahat ng mga nanonood. Parang bulol eh. Ayan, so today meron po tayong mission. At actually today kukuha tayo ng aircon. Ngayon, ang isa sa requirements para kumuha ng aircon ay barangay certificate na papirmahan pa natin kay kapitan. Ngayon, nakuha ko na yung barangay certificate kanilang literally 10 minutes ago. Kaya ano naman, kailangan ko lang ipapirma kasi wala dun si kapitan, wala si Kap sa barangay hall. So pupuntahan ko sa bahay niya, sana nandun siya. Kung wala naman, siguro okay lang naman yun. Sabihin ko na lang to follow na lang yung document na yun, no? Tatawagan ko lang si tatay mamaya, kasi siya yung magiging co-owner ng aking air AC, kumbaga. Saan ka? Andito to yung bahay niya eh. Ito, malakas kutob ko, ito yung bahay niya. So may extra helmet tayo kung sakaling may makikisabay, kasi malay mo, magmabuting loob tayo. Hey guys, tawagin natin. Tao po. Tao po. Tapos na tayo makipag-autograph kay kapitan. At tutuloy na tayo sa ating biyahe. Patayin ko na to preview. O nga pala, kalimutan ko magdasal. So ako muna yung magdadasal. Lord Panginoon, sana gabayan niyo po ako sa aking trip na ito. Protektahan niyo po ako sa anumang pwedeng mangyari sa akin, at pabalikin niyo po akong safe. So in Jesus' name I pray, amen. Amen. So yun, huwag kalimutan magdasal bago mag-ride. Importante magdasal bago mag-ride. The weather today seems fair naman, and I think it will rain pa rin mamayang hapon. Kaya naman meron akong dalang kapote. Lagi tayong handa, syempre. Diba? Oo nga pala, kailangan ko mag-stop kasi kailangan ko tawagan yung ating co-owner na si Tatay Richard. Kasi mas madaling maghulugan pag ganun. Bypass mo CI, kasi siya marami nang nakuha doon na unit, kilala na siya doon. Kaya naman drop kita. Makita yung password ko, bahala kayo dyan. So ayun lang. Nakausap ko na ang aking tatay. Well, hindi ko siya technically hindi ko siya biological father, pero turing niya sa akin parang anak na rin eh. So tatay ang tawag ko. So babalik lang tayo sa bahay nila para kumuha ng charger, kasi kailangan daw ni tatay ng charger. Nakuha na natin. Tapos na tayo sa ating mga side missions, at pwede na tayong tuloy. Parang galit yung motor natin eh. Yan na naman ang magagandang view. The greenery. Grabe. Pero appreciate mo pa rin yung beauty ng bundok, no? Ng kabundukan na yan, no? Ganda pa rin kahit na halos araw-araw ko siyang nakikita. Maganda pa rin talaga siya. Sad lang kasi may mga tapyas siya, oh.
may mga marka ng pagmimina. Ayan talaga mangyayari pag ginawang minahan yung bundok mo. Ang Palawan ay known for its natural resources rin, no? Pero it's also known as the last frontier ng Pilipinas kasi marami talagang marami pa rin semi-virgin forest dito sa Palawan, kaya siya naging last frontier. At sana a few years from now mapanatili ng mga tao ang kagandahan ng Palawan. Yun lang ang wish ko, kasi kalain mo kalikasan yan eh. Pag nasira yan, mahirap yan ibalik. Kaya talagang sana gawin natin ng lahat para mapanatiling maganda ang ating kalikasan, diba? Diba? Makes sense. Kasi tayo rin nakikinabang yun. Sana ma-maintain natin ang kagandahan. Ay nako. So kasalukuyan ako nagpapahangin ngayon gamit yung portable tire inflator natin. Ay nako. Kaya pala medyo wobble siya. Hindi sila pantay nung doon. Yan, tama na yung 30. At yung likod natin 14 lang pala. Ay nako, 14 PSI lang yung laman kanina na hangin. Grabe ang baba nun. Pero para kasing ramdaman ko siya nung nakalayo na rin ako. Kaso putik. Ito yung disadvantage pag malaki yung gulong mo. Kailangan mong i-check talaga yung pressure ng Maganda rin tong nabili natin na to kasi mache-check niya talaga yung pressure gauge. Ayun. Yun, iba na yung ride niya. Mas stable na rin yung harap kasi pantay na yung tire pressure nila. Kaya ayun guys. So hindi pala talaga. Hindi na siya nagda-death wobble katulad nung kanina. So kulang lang pa talaga siya ng tire pressure. Ay nako, nagdagdag na lang ako ng hangin mamaya somewhere doon sa Nara, kasi parang hindi na kaya ng ko eh. Paragdag tayo kahit konti lang. Okay, magpa-park ako dyan, tapos tatawagan ko na si tatay. Nandyan na, malapit na yung M-Core. Yan lang yung M-Core. So yan, tatawagan natin si tatay. Uy, may promo pala sila. Ayos ah. Good timing ang ating pagpunta dito. So yun, tawagan ko na si Tatay Richard. Sabihan ko sa kanya na nandito na ako. Filapan ko yung mga kailangang filapan dyan. Yun, papagawa na tayo ng ating broom broom sa mekaniko. Piling ko kaya naman half day. Meanwhile, ayan. So, yun, approve agad. And actually, hindi lang approve, na-release pa. Same day release. Ang ginawa ko is kumuha ako ng hindi na ako nag-video sa loob, syempre nakakahiya naman. Kumuha ko ng 1 HP na Fujidenzo na aircon. So, linakihan ko na yung down para medyo malaki-laki rin yung, para mas maliit yung interest. So nakaless ako ng 2,000 sa interest. Kinuha ko siya in 6 months. Bale 2,000
ang ating babayaran per month. So yun, salamat sa MCOR Nara, kaila Sir Math at kaila Ma'am Jo na tumulong sa akin na makakuha ng aircon. Talagang gamit na gamit yung aircon na yan, lalo na tag-init. Paparating na actually ang tag-init ng Palawan at sobrang init ng tag-init dito. Kaya gamit rin talaga yan. So next mission ako, pupunta tayong Bax. Ang Bax po ay ang dyan ako nagpapaayos ng mga, nagpapagawa ng mga kailangan sa motor. Not really kailangan, more like mga gustong ipa-upgrade sa motor. Tingnan natin kung andyan yung ating mekaniko. Tingnan natin kung andyan. At kung wala naman, GG. Ano? Pagbalik na lang daw. Ha? Pagbalik na lang. Pagbalik nino? Pagbalik na lang. Tumutang ko sa'yo. Wala si ano? Budol. Gilbert? Budol number 1? Nandyan. Ha? Nandyan. Nandyan? Saan siya? Pa-convert! Preno sa harap. Preno sa harap. Kapon na ito, yung makapart niya. Hindi niya kaya? Bukas ng umaga, dito ka. Papagawa natin yan sa akong nag-convert. Ha? Meron na. May bracket na. Ay, paano ito? Yung ano? Yung Yung dapat game paano mo na. mission failed tayo sa isa nating mission. Sabi niya masyado na daw late, kailangan inagaagahan ko pa daw. Kaya today I guess pupunta na lang akong ano, mamaya na lang ako mag-withdraw ng cash. Punta na lang muna ako doon na lang sa cafe na tambayan natin. At ako ay mag-work na lang. 'Di ba? Kape-kape tapos work. Twerk. Para naman ano, para may pangbawi. Alright. Ayun, may lilim si Masid. Alright. So yun, ako ay kakain muna. Kain muna tayo. Bigay tayo sticker sa kung sinong hihingi. Na tayo magtanggal ng helmet. Okay. So yan, kain muna ako guys. And work syempre. A few moments later. Work. Tapos na akong kumain. Pero may tumitingin sa motor natin. Nako. Maganda nga naman kasi talaga yung aking pinagawang motor. Kaya yan, lagi yung ginaganyan. Lagi yung tinitingnan ng mga tao. Ayan ako. Sarap lang sa feeling. Marami palang may type ng builds. Tapos pag hindi nila alam yung ano yan, yung model niya, tapos tinanggal ko yung make at model niya. Kaya ganun. Ay, napapansin. Back to work. So, ayun. At tapos na tayong kumain. Grabe, may dalawang GS dito kanina. Ito yung isa oh. Ito ay isang GS 1250. I think lumang version to. Tapos kanina lang merong GS 1250 na yung bagong version. Yung pinaka-latest. Tapos I think linapitan ako ng owner. Akala niya ako yung may-ari niyan. Siguro kasi nakita niya yung helmet ko na nakalabas katabi ko. Kaya linapitan niya ako. Tinanong niya, sa'yo po yung big bike dun. Grabe ang galang ni Kuya. Shoutout sa iyo. Grabe ang ulap guys. Paulan na. Pero as usual, andito na tayo sa ending ng ating vloggerag.
Kaya dito ko natatapusin. Salamat sa panunood. Maraming salamat po. At kapish. Bye.